Sa krus ni Kristo dinangal, itong ating pamumuhay, na para sa Kanya lamang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumarating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano pang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap na isang maliit na batang tulad nito alang-alang sa akin ay tumanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo, na ikapito na linggo ng karaniwang panahon. Wala na po tayo sa Pasko ng pagkabuhay muli, pangkaraniwang panahon. At dito po tayo magsisimula sa kanyang panahon sa mga ilang kinakailangan natin upang tayo mamuhay na matuwid o mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, bawat araw ay meron pong tema. Ang tema po natin sa araw ngayon ay ang pagpakumbaba. Dahil kung inyo pong napakinggan ang ating unang pagbasa sa sulat ni Santiago, Kapitulo 4, verso 1 hanggang 10, sinasabi sa versikulo 10, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Magpakababa, pagpakumbaba. Ganon din sa ating salmo na ang ating pagpakumbaba ay dapat ilagak natin ang lahat ng mga pinagdaanan sa buhay natin, ang mga suliranin, ang lahat ng mga problema. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 9, verso 30 hanggang 37. Ganon din. Itong mga apostol, matapos nung tinuruan ang ating Panginoon na siya bilang Mesiyas, hindi ko ligtas
siya ay hamakin, siya ay dakpin, mamatay sa krus, pero sa pangatlong araw siya mabuhay muli. Ang dapat sana, sila ay umunawa at maging malungkot na umunawa. Pero nagtalon-talunan sila. Sino ang pinakadakila? At ang pinakadakila ay siyang siyempre susunod na mamumuno sa kanila. Kasi mamatay na ang master nila. Kaya nung tinanong sila ng Panginoon kung ano yung pinagtatalunan niyo, ano yung dinidiscuss nyo habang naglalakad pagdating sa may Capernaum, hindi sila makasagot. Nagkaroon sila ng guilt feeling na malaman ang kanilang pinag-usapan kung sino ang maging dakila sa kanila o mamumuno sa kanila. Kaya sinabi ng ating Panginoon na kung sino yung mauna, dapat siyang huli. At hindi lang huli, magiging alipin at lingkod ng lahat. Hindi pa roon, kinuha pa niya ang isang bata. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang bata ay walang kapangyarihan. Dapat siya sa huli. Sabi niya, kung sino ang tatanggap ng batang ito ay tatanggap sa akin at sino mang tatanggap sa akin ay tatanggap sa nagsugo sa akin. Ang ating Panginoon, siya ay nagpakumbaba na ang dapat ang dakila ay ang Diyos na nagsugo sa kanya. Kaya ang salita po nating mahalaga ngayon ay ang salita na pagpakumbaba. Pagkababa. Sa salitang Hebreo, madali lang po ito. Ana. Kasi may mga pangalan rin ng mga Pilipino na Ana. Ang Ana ay pagpakumbaba. Ito ay naulit sa buong Biblia ng 124 kabisis. 124 times. Sa salitang koinoko na Grigo, ang pagpakumbaba ay tapinos. Sa salitang Latin naman, humilis. Ang pagpakumbaba ay hindi po ibig sabihin na binaliwala na ang ating sarili. Hindi na pinalagahan ang sarili, hindi na nagkaroon tayo ng tunay na pagtingin ano ang dapat na tingnan bilang imahin at larawan ng Diyos. Ang pagpakumbaba ay siyang una sa lahat ang pagpapahayag na tayo ay komportable sa ating sarili. Kaya marunong tayong magpakumbaba. Sapagkat ang mga hambog, ang mga may mataas na pagtingin sa sarili, hindi po sila nagkaroon ng tunay na pagtanggap sa kanilang sarili, ni sa pagtanggap silang kapwa, ang tinitinala nila na sila ay tama, sila ang lahat, sila ang eksakto, sila ang perpekto. Na kung tingnan naman natin, wala namang perpekto sa buhay. Lahat ay may kahinaan, lahat ay may problema, lahat ay may masabi nating question sa isang tao. Kaya, ang pagpakumbaba ay isang pagtingin na titingin tayo ng maayos. Kung tingnan natin ang ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 9, verso 30 hanggang 37, ang unang bahagi po, versikulo 30 hanggang 32, ito yung pagpapahayag ng ating Panginoon na hindi po madali. Ang sinasabi ito, anak ng tao, ang ibig sabihin, ang Mesiyas. Hindi po madali para sa ating Panginoon ang kanyang misyon bilang Mesiyas. Sapagkat kaakibat po dito ang cross at kamatayan. Pero siya'y mabuhay muli upang kanyang ipahayag na matagumpayan niya ang lahat. Sapagkat ito ay pagtupad sa nasulat na sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 53, na kung saan ang lingkod ng Panginoon na Mesiyas ay mag-alay ng kanyang buhay. Sa versikulo 33 hanggang 34, Kapitulo 9, sa Ebanghelyo natin ni San Marcos, ito naman ay ang pagtingin na ang tinatawag natin dyan, competitive. Yung bang kung sino ang mataas, kung sino dakila.
Kaya nagkaroon sila ng pagtalon-talunan, sino ba ang dakila, sino ba ang pinaka-importante sa kanila. Na hindi dapat ganon, sapagkat silang lahat ay mga apostol, ang ating Panginoon mamatay nga, pero siya ay mabuhay muli, at kung sino man ang magiging leader o Santo Papa sa kanila, ay ang Panginoong Hesukristo ang siyang pipili sa kanya. Pero, nung tinanong ng Panginoon, hindi sila makasagot-sagot sapagkat hindi talaga nila maunawaan ang kanilang sarili. Kung kaharap ng mga ganong mga tinatawag na pagsubok sa buhay. Sa versikulo 35 hanggang 37, ito yung pagsabi ng Panginoon na ang pagpakumbaba ay tunay na dapat isabuhay nila. Sapagkat kung sino man gustong maging una, dapat huli. At hindi lang huli, maging isang lingkod. At pangalawa, na gaya ng isang bata, tatanggapin nila ang Panginoon at ang pagtanggap sa Panginoon ay pagtanggap sa Panginoong Diyos na Ama na siyang tunay na pinagmulan ng lahat ng tinuturo ng ating Panginoon. Ang Ebanghelyo nangangailangan ng pagtanggap sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya, paano ito magbigay ng kahulugan para sa atin ang pagpakumbaba? Upang tayo magkaroon ng pagpakumbaba, atin pong tanggapin kung sino talaga tayo, ano ang ating kalakasan, pero tingnan rin ano ang ating mga limitasyon. At ating i-recognize, atin bang bigyang pansin ang lahat ng mga masabi nating mga kahinaan o mga kapalpakan. Wala naman taong perpekto. May mga kapalpakan naman. Pero kailangan natin itong tanggapin at tayo'y humingi ng patawad kung tayo man ay naging palpak sa isang bagay na nakakasakit sa iba. Ang mangyari kasi, kung tayo ay palpak na at tayo ang dahilan, atin pang isisisi sa iba. Dapat tanggapin natin ang ating kahinaan at hindi po natin ikahihiya sapagkat lahat po tayo may hina, lahat po tayo ay palpak, wala pong perpekto sa buhay natin. Lahat tayo ay may kalakasan pero mayroon ding kahinaan. Pangalawa, na dapat mapasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo kung anumang nasa atin at kontento tayo kung anumang nasa atin, huwag hahanap pa kung ano pang masigit. At huwag magpa-importansya dahil ikaw ay higit sa iba. Kailangan ikaw ang tutulong upang ang iyong kapwa ay siya pang itaas, ay siya pang bigyan mo ng pagkakataon na makilala kaysa ikaw. Sapagkat kung ipakilala mong iyong kaibigan at siya'y itaas mo, ikaw ay mas itaas pa dahil ikaw yung nagpakilala sa kanya. Pangatlo, makinig. Hindi lang makinig, makinig ng mabuti. Hindi lang sa mga sinasabi, bagkus sa hindi masasabi sa ating kapwa-tao dahil napakabigat. Ang pagkinig ng mabuti ay siyang pagkinig sa puso at sa pagkinig kung ano talagang nasa luubin ng tao. At huwag tayong magsabi na alam na natin ano ang problema niya. Hayaan natin ang ating kapwa na kanya pong ipahayag ay kanya pong sabihin ano ang kanyang problema o pinagdaanan sa buhay. Pang-apat, kailangan na kung tayo man ay may gawa o may sinasabi o dili kaya may iniisip para sa ating kapwa, tayo po ay maging bukas. At alamin natin ano ang nararapat para sa ating kapwa. Irespeto ang kanilang karapatan at irespeto ang ilang pagkatao at huwag silang lamangan.
ipagkumbaba o dili kay hamakin ang kanilang pagkatao at karapatan. Kailangan na mauna ang ating kapwa-tao, hindi tayo. Kaya sinabi ng ating Panginoon, kung gusto nating mauna, dapat maging huli. At hindi lang maging huli, maging lingkod sa ating kapwa. Kailangan nating sikapin at tanggapin anuman ang mga mabubuti at magaganda sa buhay. Pero dapat din tayong tatanggap anuman ang mga feedback o mga sinasabi ng ating kapwa-tao sa ating mga kapalpakan, kahinaan, o dili kaya hindi ka nais-nais at tayo ay umamin. Ulitin ko po, tayo ay umamin sa ating mga pagkakamali sapagkat ito ang magpayabong at magpataas sa ating dignidad bilang imahin at larawan ng Diyos. At panglima, dapat itanim natin sa ating isipan na maging bukas tayo sa opinyon ng iba at sa mga bagong ideya kung saan may ito nagmula. Hindi po natin harangin anuman ang mga paningin, anuman ang mga opinyon, anuman ang mga ideya ng iba. Bagkus, atin pong ipahayag ang ating malaking interes sapagkat sa ganitong paraan, tayo ay nagpakababa. At sa ating pagkababa, ang atin pong naipahayag, hindi lang ang paging imahe ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus na nagpakumbaba, nagiging tao, na ipako sa krus, upang ipahayag niya, natuparin niya ang kanyang misyon at sumunod sa Ama, na ganun din tayo sa buhay natin. Ang marunong magpakumbaba ay may tagumpay sa bawat yugto ng buhay. Ang mga hambog at mga nagmamataas sa sarili ay papalpak at mahulog sa isang buhay na hindi kaya-aya. Nasa atin ang pagpili o pagpasya. Pagpakumbaba sa pangalan ng Diyos dahil tayo Kristiyano. Pagtanggap sa lahat kung ano mang nasa atin at pagpasalamat sa Diyos sapagkat kung kinikilala natin kung sino talaga tayo, nakikilala rin natin sino ang Diyos sa ating buhay. Sino si Kristo sa ating tunguhin sa buhay. Sapagkat bawat salita, bawat kilos, at bawat kalakaran at buhay natin na nagpapahayag ng kapakumbabaan ay nagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.